Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? Nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit mo? Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po naming magbayad. Anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration? Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba, hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM po. I understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects? Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po, pero hindi ganun kahigpit po. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. False in one testimony is false in all testimonies. What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang pinaka-racket kinumpirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero noon kung nakumpirma yan pinaka-racket, at sino po ba ang sekretary ng DPWH noon sa panahon niya? Kung pinaka-racket ng DPWH ay ang ghost project, nako, bakit walang natanggal? So, kawawang-kawawa talaga ang ating bansa. Kawawang Pilipinas. Kawawa ang mga Pilipino, mga kapatid, lalo na ang mga mahihirap. Mga mahihirap na napagkaitan ng serbisyo dahil sa mga pangungurakot ng mga taong nasa gobyerno. Mga sabwatan nitong nasa gobyerno at mga contractors, mga engineers. At kung magpatuloy itong pangnanakaw sa pundo ng gobyerno, mga kapatid, ano ang patutunguhan ng ating bansa? Kawawang-kawawa talaga ang ating bansa. Lalo na ang mga mahihirap, ang mga Pilipino. Kung maalala ninyo, mga kapatid, iba't ibang rally na ang nangyari sa ibang bansa. O, tingnan niyo. Etong sa Serbia pa, sa Indonesia, sa Nepal, ito ang mga bansa na laman sa balita dahil sa kaliwat kanang protesta. Magkaiba man ang kanilang lingwahe at lahi, isa lang ang layunin. Tuldukan ang korupsyon na nagdulot ng kahirapan sa mga magnanakaw sa gobyerno na patuloy pang nagtatago sa posisyon ngayon.
habang binabaha ang mga magnanakaw sa limpak-limpak na salapi, binabaha din tayo sa grabing kahirapan sa iba't ibang panig sa ating bansa. Grabe, daming mga tao na mahirap makakain 3 bisis sa isang araw. At kung malala ninyo, sabi ni Vice President Sara Duterte na kung tutuhanin lang ng presidente, isang araw, tapos na daw umano ito. May reaksyon ang palasyo. Kaugnay diyan. At ina-announce na ng Malacanang na ang mga miyembro ng Independent Commission para sa investigation sa infrastructure projects, pinangungunahan ni former DPWH Secretary Rogelio Singson at si Rosana Pajardo, then Special Advisor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ina-announce na ito sa Malacanang. Okay, ito ang reaksyon ni VP Sara. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may katagawan ng korupsyon sa budget. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarswela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon. That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibak bang secretary ng DPWH sa panahon niya? Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. At panlulumo talaga mga kapatid. Bakit? Di ba sabi ng Department of Finance na umaabot o namano sa 118.5 billion. 118.5 billion bawat taon ang nawala noon pang 2023 hanggang 2025 dahil sa ghost flood control project. Imagine, dahil sa multong proyekto, nawala ng ating ekonomiya ng 42 billion, 42.3 billion hanggang 118.5 billion mula sa taong 2023 hanggang 2025. At ito'y katumbas sa 95,000 hanggang 266,000 na trabaho sana para sa mga mamayan. Yun ang sabi ni Finance Secretary Ralph Recto sa Senate Committee on Finance at Development Budget Coordinating Committee, mga kapatid. So, bago dyan, ituloy natin ang ating pagtalakay kaugnay dyan. Welcome muna natin ang mga pumasok ngayon sa comment section sa pagkakataong ito. Sandali muna. Welcome muna natin ang mga pumasok sa ating comment section sa pagkakataong ito. Hello sa lahat nating mga suking taga-subaybay. Magandang hapon. Marami na talaga. Okay. Sabi ni Humility, sana po Brad Windel, i-filter na talaga ni God ang mga taong gobyerno
Bigyan natin si PBBM sa promise niya na he will do everything to change the country for the better. You know, I trust him. Sinder, sa panahon ni Duterte, 6 trillion ang utang. Bakit hindi maayos ang baha? Yun. Sa Kamara, sa investigation, ito, naipit si Corley Diskaya sa katanungan ni Attorney Jinky Luistro. Pakinggan natin. I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. Kung mapansin ninyo sa Senado, kaya nag-react si Senador Tulfo dahil nag-astang biktima sila si Corley at Sara Diskaya, no? Dahil kunti lang umano ang nakukuha nila sa proyekto, kaya paano naging bilyonaryo sila kung kunti lamang at tinatrabaho umano nila ng maayos dahil hindi sila papasa kundi nila ayusin ang kanilang proyekto. Kaya nga tinanong sila, paano nyo magiging maayos kung natapakan na ng pera yung mga engineers sa DPWH? Imagine, ang kanilang pera ayon kay Senador Lacson ay pinaliliguan, nilalabhan. Saan? Doon sa sugal. Okay, tuloy natin. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ito lang po, sa 2022 lang po. Dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na related projects lang po. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Yan, napansin ninyo ang pahayag ni Corley Diskaya dito. Sa previous administration, during the time of Tatay Digong ninyo, walang nanghingi daw. Pero,
nang naipit siya dito sa katanungan, lumalabas may nanghingi. Ngunit, ang ibinunyag niya ay patay na. No? Kaya nag-alboroto yung ibang mga congressman kaugnay dito. So, ibig sabihin nagsinungaling siya. Walang nanghingi daw. Pagkatapos ng naipit may nanghingi. Yeah, falsus in ono, falsus in omnibus. Kung mali na sa una, mali ang kabuuan. Okay, tuloy natin. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nanghihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyadyaryo po namin, kaya... May nanghihingi din umano, pero pinadyadyaryo nila. Dito makita natin na pasok at labas na ang kanyang pahayag. Wala. Ano po, madalas po ako magpadyaryo, meron po akong mga, pinadyadyaryo ko po yung mga taga-DPWs kadalasan. Can we show the next slide, please? As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? There. It shows that you are the top 1 contractor from July 2016 to December 2017. That's 1.5 years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial statement po. At saka yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan, pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. If that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi pa ako sigurado, pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po. Kasi ang dami pong na-mutual terminate na mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Marami pong, minsan yung iba po, may mga right-of-way problem kadalasan. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman pong nanghihingi, pero takot din po sila. Takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs noon, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas, saka like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very memorable to you.
Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, ano po, Cebu. Yung iba po, Sino? yung iba po, ano po, sa Region 4A. Who? Opo, hindi po, mga Bids and Award Committee lang po ang pinaano ko. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po, ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Committee na nag-disqualified sa amin, kundi buong district po ang pinapangalanan ko. Can you please walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin, ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if What I are may, the contents of the if I publication? may interject, may we request for the physical copies of those tabloids na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga DPWH officials, lalo na po yung mga Bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong nagsasabi po na totoo ang ating resource person. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba, hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. Pero balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Marami din po. Sa bawat Can you please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami-rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100? Hindi naman po. Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko But na give us an dyaryo. idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Dahil di ba nagpo-posting naman talaga kayo? Posting and bidding, during bidding, right? That's part of the requirement. Yes po, Under Your Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication pag pinadyaryo mo sila? Nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs niyan na kami po ay dinisqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi rin po kami ng tulong kay Secretary Bunuan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for publication kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kaming ipa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi, That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM po. I understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, Gustong tumulong kay PBBM daw, kaya nagsalita siya. Nagsalita dahil isa sa 15 sila na pinangalanan at pinatawag. Kailangan talagang haharap sila. Ang gusto lang nila, una, na gawin silang state witness. Yun ang isinusulong ni Senador Rodante Marcolita noon na magiging state witness sila. Pero, ano sa palagay ninyo? Kayong nagsubaybay ngayon, payag ba kayo na itong pamilyang Diskaya, Sara at Curly ay
magiging state witness. Iba ang pahayag ng Department of Justice kaugnay diyan. Kailangan daw umano isauli ang pera sa gobyerno para magiging qualified sila na maging state witness. Sabi niya dito, handa silang tumulong kay PBBM. Okay. Handa ba kayong isauli ang naturang salapi? Sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko, maliban na kailangan tayong mangungumpisal, meron pa tayong reparation to the damage. Okay, tuloy natin. Kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan. Pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Mr. Chair? Yes, please. Quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed. Yes. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPW sa department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mabablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na disqualified ng 3 times. Kasi ang department order po nila, 3 disqualification, i-recommend ka nila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong, ma-disqualified ng 3 ulit kasi sigurado mabablacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi mabablacklist po. Kasi yung mga taga-Bisin Award Committee po, gagawang kanila ng paraan para kahit tuldok sa kasalitang nagkamali ay disqualified ka na po. Are you referring to the previous or the current administration? Ngayon lang po kasi nauso yung yung department order na 3-strike policy na... So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi naghigpit po sila ng husto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po, pero... Yan. Kanina sabi niya wala talagang nanghihingi sa past administration. Pero ngayon, inaamin niya, parang nakalimutan niya yung unang sagot niya na meron umano. Hindi po kami, hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Kahit hindi uso ang 3-strike policy noon, may kontrahan na sa pahayag dito ni Corley Diskaya na walang nanghihingi, ngayon inaamin, may nanghihingi. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, mabablacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po... Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence. Falsus in uno. Falsus in uno.
falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies.